Ang Ilocos ay kilala sa mga lumang bayan, makasaysayang lugar at dalampasigan at mga atraksyon sa kalikasan. So finally, nakarating din tayo sa Paway Church after ng napakaba nating biyahe. So thankfully nakarating din tayo. Ang una nating pinuntahan ay ang simbahan ng Paway. Ang pagtatayo ng simbahan ay sinimulan noong 1694. Ang simbahan ay tinayo ni Padre Antonio Estabilio at natapos noong 1710. Dako naman tayo dito sa Malacanang of the North. Ito ay isang national park at museo sa Paway. Itinayo noong 1977. Ito ang orihinal na opisyal na tirahan ni dating former President Ferdinand Marcos Sr. at ang kanyang pamilya kapag bumisita sila sa kanilang sariling nilalapitan. Nandito tayo sa may Malacanang of the North. So as you can see, makalaki ng napakaluwang ng palasyo. Dako naman tayo dito sa Batanes o Ilocos o itinatawag na Batanes Region. Napakaganda ng view dito lalo na kapag mag-uumpisa na ang sunset. Nakakapagod man akyatin pero sulit naman ang view. Ngayon naman ay ang ating day 2 dito sa Ilocos. Kaya naman pupunta tayo sa Patapat Bridge. Isa ito sa sikat na tulay dito sa Pilipinas dahil na rin sa magandang view, lalo na't katabi nito ang dagat.
Ito rin ang ikaapat na pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas. Okay guys, nandito tayo sa Batapan Bridge. At yun, okay naman yung weather. Kaso nga lang, nakasunatin talaga yung dagat. Tulay na ito ay naghahaba ng 1.2 kilometers at binuksan noong October 1986. Doon po sa baba. Dako naman tayo dito sa Kapurpurawan Rock Formation. Ang magandang tourist spot na ito ay nilikha ng mga force ng hangin, tubig at alon mula sa karagatan. Empanada. Pwede mo hiram ng sombrero dito, donate. Sa putik. Daw. Sa bubas. Dito pa. Ayan. Bilis yung lakad na sa bayo. May mga kambing. Doon na yung rock formation. Thank you, kuya. Ah. Yan, umiihi yung kabayo yung sinakyan natin guys. So mukha nabigitan yata sa akin. Ito rin ay isa sa pinakasikat na tanawin sa Ilocos dahil sa napakaputing mga bato. Dito ay pwede kang sumakay sa kabayo papunta sa rock formation for only 100 pesos. Ayan. So, pabalik na tayo. Okay. So nakabalik na tayo guys. Thank you kuya. Bakit yung bayad siya? Ha? Bayad. Si Mark tsaka si bilan mo. Yan. Dito ma'am is 100 po isang set. 100. Kano to kuya? Tatlo 50 rin. Ano? Okay. Pwede i-mix po yung magnet at keychain po. Okay, so nakabili na tayo ng ng pasalubong man lang. Ayan, so nakabili tayo na empanada. So, let's taste. Gagawa nga siya ng ano. Tignan ko sa ano. Yan to. At saka hanibaluta, magasa. Ano? Boko Diyos, ma'am. Empanada po. Dito naman tayo sa Cape Weather Lighthouse. Ito ay kilala rin bilang Burgos Lighthouse. 14 minutes lang ang layo mula rock formation hanggang lighthouse. So bago pala tayo makarating doon, kailangan pala natin mag-tricycle.
So 10 pesos each. So, nakarating na tayo. So, 10 pesos lang yung bayad, guys. Pero pwede din naman umakyat. Hindi din naman tayo maglakad kung gusto natin maglakad. So, may nagtutour sa atin, guys. Ayan. Yung lighthouse po is 133 years na po siya. So yung sinuwalan po siya ipatalyo ng 1890 po, natapos po siya 1892 po. So 2 years po siya binil po, by porcelain po. 2 years na po? Yes, porcelain. Yes, ma'am. Kasi alipin po yung mga Yan yung mga tao na yan. Ibig sabihin, hindi mo alipin lang kumana. Yes, sir. Bale, otak ng Kastila, pawis po ng mga Pilipino. So, kinakinabangan din ng Pilipino ngayon. Sir? Kinakinabangan din ng Pilipino ngayon. Ngayon, may bayad na. Alam ng Kastila, siguro. Ngayon, yung tapos nila ngayon, may bunga na. Tapos ito po yung, ano po, yung mga lumang parts po ng ilaw. Balon. Ay, Ito po yung Fresnel lens po. Yung ilaw, sir. Sa taas. Ito po yung Fresnel lens po. Reflector po siya dito. Then, ano po siya, gasera po. Apoy po yung lumalabas. Ibig ko yung gas niya. Ano Yes, ba sir. ang rason ng ginawa ano ba para sa... Guide po siya ng mga barko po. Okay. Ito po yung ito po yung ano po, konektado po siya dito sa light pressure vessel po. Binububahan po siya ng magdamag. Ano? Yes po, ng magdamag po yan. sir. Para umilaw yung gas. Yes sir, para umilaw po. Kasi yung gas po galing po dito, ito yung susupply. Nila pero Kitchen. nakalak po siya sir. So, ito pala yung kitchen, guys. Ito. Bricks din po. Bricks din po bricks na rin. yung lutuan nila. Ngayon naman, nandito tayo sa Sand Dunes, dito sa La Paz. Saktong pagpunta namin ay kasunod lang pala namin ang PBA Moto Club. May bili sila ka scramble. May bili sila kanina. Ayaw mo ba mag-sandwich pa? Ayaw mo mag-sandwich. Ito ba? Pinatay lang. Kuya, ito yung mga picture natin. Magkano ba yan? Kaya pala. Magkano isang? Ano po? 200 pesos per plate.
Akala ko stick ko yung kanina, straw pala. Tingnan na isa na yung sa ating kanina. Ilan sa kanya? Tatlo. Ilan kayo sir? Apat eh. Dalawa. Ang final destination natin ay ang Bigan City. Sikat ang lugar na ito sa mga lumang struktura at sa mga magandang natural na tanawin. Batang Pinoy, makakararong ng bansa. Ngayon ay sumakay naman tayo sa Kalesa para umikot sa ilang lugar dito sa Bigan. 200 pesos lamang ang bayad. So now, nandito tayo sa Kalye Crisolog. Kaya may tumatakbong kabayo. Pagkatapos ay nagpunta naman tayo sa restaurant upang maghapunan. May mga picture po kami ice tea. Meron po kami service water. So ngayon lang natin matitikman itong sinanglaw. Oh yeah. Apa? At saka ano pala ito? Beef pala siya guys. Kala ko kampi. Dito na nga pala nagtatapos ang ating video. Kaya naman kung nagustuhan ninyo ay pakishare naman. Maraming salamat.